Eric Baldove as Prof. Caracol. Leah Garin as Ate Guard. Sunset Monteza as Bani. Dave Palomo as Pasigan. Kasama sa Monte as Kevin. Derek Tan as Sir Lugbo. Anthony Camarada as Prof. Binanda. Hair and makeup. Nina Ocampo, Alanta Cos. Alright! Thank you so much, Halal Theater. Okay, so we'll be having a talk back for any questions. So I am Sherry Camilo, your host for this special talk back session where we'll dive deeper into the team's creative process and insights behind the play. So this is your chance to hear from our talented cast, designers, director, and playwright, and of course to ask any questions you might have. So we would also like to invite the artistic department, lighting designer Pepe Cañete, technical director Jill Borella, production designer as the inspiration behind ang Goldfish ni Prof. Maandal. So this is a question for Direct Yoj. What drew you to this story and what do you hope audiences take away from it? Magandang araw po. Pasensya na po sa boses. Isa po akong natising. Ako po si Yoj, ang napiling direktor, awa ng Diyos. Kaya yung Goldfish na Prof. Demandal, yung pinitch ko sa kanila na script. Kasi initially, ang sabi daw po, ang gustong i-explore ng mga producers is something that is comedy, but political or somewhat relevant up until to this day. And isa ang Goldfish ni Prof. Maandal sa mga favorite kong script. Mula nang natuto akong mag-aral ng iba't ibang script, maliban sa may dulot siyang katatawanan, hindi niya ipinipilit sa atin na maging mapolitika yung diskurso, pero may nilalandingan siyang usapin. And para lang po sa kaalaman ninyo, 10 years old na po yung script na yung taon. Kaya nagmatapang po kami, nagmatapang akong i-offer siya sa kanila dahil ang kinagandahan din po nito is, imagine, 10 taon na siya pero iba pa rin yung impact niya. So ano kayang magiging atake ng generation namin kung bibigyan namin siya ng kakaibang timpla at sa unang pagkakataon po ay may dadas kami na inihain. Ayun po. Inihain. Hindi ko naman i-flush. Okay, thank you so much. With that, what was the inspiration behind writing this piece? Are there any personal experience or real-life events that influenced the script? Sana po yung magdarengka. Si Dedes ay totoong isda. Yung napanood ninyo ay bunga ng actual experience. So, first time ko maging guro sa isang high school. Tapos yun, nagkaroon ng totoong Dedes. Yung Dedes ay nanggaling sa apelido ko, Deldok. So, kasi yung mga students. So, isang araw, pinakilala na nila na sa akin, oh, sir, ito po si Dedes. Cut to, patay na si Dedes. At sinisisi nila yung mga advicees ko. So, yung mga estudyante ko. Tapos, yun, nagkaroon ng actual meeting. Pero wala naman yung actual autopsy, etc. So, yung ano lang, yung mismong case ni Dedes. So, doon siya nanggaling sa isang napaka-absurd experience noong first year of teaching. So, yun, salamat! What was your approach on casting the roles? And then what was the main challenge on doing this production? Casting
casting was really hard, honestly. Kasi they are students, so iba-iba yung schedule, and as theater majors, meron din silang mga productions na kailangan salihan for experience, for internship, or trip lang nilang sumali at this early time of their course. So, unang-una, bago pa namin pag-usapan with producers, kami ni Kuya Jack, may ED, may mga gusto na akong actors na napanood ko last year when I came back to watch Prods. So may mga inaay na ako na if mapili yung script, sana mag-audition si Erich. Ayun na, sana mag-audition si Dave. Kasi really love ko sa his performance. And then, I was hoping na yung batch nila Dave and sana si Tita Pins, si Chet, and si Len. Their higher batch kasi, mag-audition sila kahit super busy sila. Kasi iba yung flavor ng skills nila as an actor and characteristic nila visually. And then for the producers, lahat sila hinuhope kong mag-audition. Pero ayaw nila. So sino ba naman ako para mamilit? Pero namilit ako. Tapos si Jeric, isa sa sinabi na agad mag-audition ko. I was like, yes, ikaw si Sir Tugbo. Like, alam ko agad kung ano yung gusto ko. Paano the energy that they present to me upon meeting me and upon reading the script, na-imagine ko na agad yung boses nila. Because in my head, madaling bihisan ng mga aktor dahil trabaho nilang maging hunyango para sa script. Chameleon. Trabaho nilang maging chameleon para mas mabuhay pa namin yung dula. And then, biglang hindi nagmamatch yung schedule kasi lalong-lalo na kay Dave, hirap na hirap kami makahanap ng pasigan. Nagmamakaawa na ako at nang ma-blackmail na ako para nakakuha siya. Kasi, dami nga nilang prod. And then, imaasa ako na sana nga si Pepe kung di siya maghihilaw, maging actor din siya. Pero, hindi. So, pero awa ng Diyos, yung mga nasa isip kong taong mag-audition, mabait ang langit na ibigay. At ang pinaka-final na surprise is nung tinatanong ko yung producer, ano pa yung gusto nating laruin? Sabi nila, what if buhayin po si Debels? At bilang mapagpatol, binuhay ko po si Debels. And then, CL, sinabi niya, gusto mo niya ng sumayaw. And may mga producers na sumasayaw. And I was like, what if lagyan natin siya ng prologue and epilogue? Pero movements. Gawin natin espiritu si Debels. Hindi niya kailangan magsalita dahil una sa lahat isda siya. At hindi ako magsusulat para sa kanya. Pero ano kayang pakiramdam na magkaroon tayo ng empathy and sympathy sa isang goldfish? Tapos ang tanong ko nga po sa producers, kung aso or pusa yung pinatay, malamang lahat tayo ganito. Bakit sa pusa, ay ba't sa goldfish nagawa natin matawa? But to some extent, possible na masakit siya. So, ganun po yung lente na inaral ko. So, nung gumagawa si Yana ng choreography, lahat po yun ay choreography ni Yana. At sa tulong ng choreography. Wala po akong naiambag sa movement niya dahil hindi ako marunong sumayaw. Pero marami pong na-audition sa kanila na mahuhusay. Pero yung skills ni Yana as a former gymnast was one of the highlight. And yung struggle is nung binubuo na sila. Dahil iba-iba yung characteristic nila as an artist. Paano namin susunduin yung vision na naisip ko, which is exhausting the sympathy and empathy of the narrative. Baka kasi pinapakomplika ko lang siya bilang director. Pero awa ng Diyos, naiintindihan naman namin na habang natatawa tayo, lahat naman ng dula may inaalay sa espasyo. Baka sa ngayon, natatawa tayong lahat, but in reality, totoo nga, may climate change naman talaga. Nagkakagulo na nga ang gobyerno. Pero hindi na siya para mag-duel tayo. Pero isa siyang paalala na kahit may nangyayari sa personal na buhay, mas malawak pa ang mundo. So, ayun po. I just wanted to ask you sa script. So, dun sa initial script, may naging changes ba during your rehearsals? And what were the process behind dun sa naging changes?
May mga brilliant, minimal tweaks na ginawa yung grupo. Halimbawa, yung iPhone. Yun, na parang mas nag-make sense siya. Sa script, bigla na lang nagka-signal si Vanny. Parang siya yung makaka-search nung swim bladder disorder. Tapos, inedit nila na mas nag-make sense. Oo nga, may signal yung iPhone. So, yeah, good job. Yun. Si Guard, hindi buhay, wala, boses lang si Ate Guard. So, dito nabuhay din siya. Yan, si Dedels. Wala sa script si Dedels. May isa pa akong namatandaan. Pero bukod doon, bukod sa mga maliliit na changes na yun sa script, ang na-appreciate ko sa staging na to, at sasabihin ko to in the most positive sense, para silang nakadroga. ganun yung pakiramdam na, kasi ang usual staging ng Goldfish, sobrang ingay niya, sobrang bilis niya, ganun yung pacing niya. Pero ito, na-appreciate ko na may certain bagal siya, lalo na sa pagbasag nila doon sa stereotype ni Tita Pits na yun, ang slow niya, may sarili siyang mundo doon, pero boy na boy yung character. So, I think yun yung isa sa pinaka na-appreciate. Salamat!